Tagaan siya second chance. Tapos karon na yawa na na-realize ako na dapat na yun na ng second chance! Ay, nga masyagit bang ka. Sukuan ni boy. Kakiat ra ng lagway ni mo mikyat. Yeah, syempre, gi-endorse siya ni Sarah. We trusted Sarah. So ano ta nga, sige kani, mag-Marcos ta. So first, binoto mo lang si BBM dahil inendorso ni Sarah. Wakay ka ugalingong utok. Abi na akong maestra ka. Ako pong reason dai is to give him chance bitaw dai para ma-clear out iyahang name. Bitaw, ang name sa iyahang pamilya, ma-clear out niya ang bad record sa iyahang papa. Wait, what? You voted for a president to clear his family's name? Ano to, telenovela? Ngayon, dahil hindi tinotolerate ng administrasyon na to ang kabulastugan ni Inday Sara nyo, pinangangalandakan nyo na nagkamali kayo ng pagboto kay BBM. Never give a chance! Nagsisisi ka for giving BBM the second chance, pero gusto mo pa ng another Sara Duterte para maging presidente. Hoy! Iluplok na sad. Kala ko ba sa mga DDS na perfect pag nagkamali wala ng second chance? Tapos, you have the audacity, itataya na naman ang buong Pilipinas para sa katangahan nyo? Alam mo, dahil sa mga rason mo na yan na wala sa hulog, madalas na itatanong ko nagtataka ako kung saan mo nakukuha yung mga pinagmamayabang mong credentials. Mantakin mo, kunwari galit na galit ka sa mga adik, pero adik na adik ka naman kay Digong na BFF ng mga durugista at ang mga anak ay durugista din. Fight me. Ipagsasampal ko sa'yo ang resibo. Suko kunuhay mo sa mga rapist, pero sinasamba nyo yung taong ginagawang biro ang rape. Todo suporta ka sa presidente na proud at inanunsyo pa sa national TV na fininger niya ang kanilang kasambahay habang natutulog ito. Someone who hates such a karumal-dumal na krimen such as rape will never ever joke about it. Ay, ingon anak man dyan ang mga Bisaya mahilig mag-joke, yes. But it's never part of our Bisaya culture na normal ang mga rape jokes ug mga pagbahad nga mo patay. Ayaw ninyo pa kaulawi ang mga Bisaya by claiming na normal sa atin yan kasi hindi normal yan. Huwag niyong pinapahiya ang mga Bisaya sa pagkabalikog sa inyong utok. Normal ra din natin mo. Nakakay anak na babae, diba? Sige nga, sabihin mo sa akin, okay lang ba talaga sa'yo na maging subject siya ng rape jokes? Tapos magrereklamo kayo na kesyo sa administrasyong ito, tumaas daw mga kaso ng panggagahasa, pamamaslang, mga krimen. Ay malamang, you yourselves have normalized that since 2016. Mga wakwak mo. Pati mga pamilya ng biktima na humihingi ng hustisya kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkakalat nyo. Dr. Mikyat daw. Kaya siguro Dr. Mikyat kasi mahilig mang doktor at mameke ng kwento. Ako pa yung mga supporter ni Lenny pag binuutan mo, oy, aron makakonvince pa mo og lain pang botante. Kamong mga kagwanga mo ang pagbehave. Kaya mo bitaw na natanggong si Digong din ha, nga halos mag-isa na lang katuig. Mga gakiat ra ng dagway ninyo. Puro kayo panalo, puro kayo eleksyon, puro mga adik kayo at sakim sa kapangyarihan. Habang nagkukumahog ang iba na magtrabaho para sa taong bayan, kahit na magkaiba ang kulay politika, kayo naman itong bukang bibig. Walang ibang bukang bibig, kundi eleksyon 2028. Well, gaya nga ng sabi mo, no second chance, especially sa mga uplok na pareha ninyo. No chance para sa mga gusto lang manalo para maghiganti. Ayan ang wakwak ng Davao. Self-righteous daw mga anti-Duterte. Nope. Kayo itong mga self-righteous. Kayo itong mga hipokrito. You think so highly of yourselves. You think that you're the almighty God. That you think you can decide whose life to take and whose life to save. Kayo itong galit na galit at nanggagalaiti kay Father Flavie at pinagtatawanan nyo na dating adik pero nagbago ang buhay dahil sa pananampalataya sa Diyos na siyang minura ng digong nyo. You think so highly of yourselves that you think it's okay to kill your fellow man without due process. Feeling good ninyo kamoy pinaka-bright sa Pilipinas, unya the rest kay bugo na dayon, wa kilati. Ikaw ang wa gabai. Kayo itong dunong-dunungan. Come to think of it, kayo itong aminadong nagkamali ko no, nabudol, pero gusto nyo kayo pa rin ang pakikinggan. Hoy! Kabaga ba ninyog naong? Hoy, Mikyat. Isog man kuno ka. Paisog-isog. Bakit nung pinatulan kita for the very first time, ng very slight lang naman, hinak mo na ako agad.
Nahala, maumang ka ha. Padayon sa imong inuplok, madam. Kay kami, padayon pud mi nga labanan ang inyuhang pagkatikalon, ang inyong kasinungalingan. Stay uplok at syempre, mabuhay kayo mga Pilipinong panig sa katotohanan. We are Laverite.